Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Lihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Nagpamayan sa atin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa iyong mahal na grasya. At ayayaman dahilan sa pagkakita ng Anghel. Aming pagkakatao sa Kristo. Pakundan sa mahal na sakit at pagkakatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Anak at sa Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpapalman, at Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang may kapal, siya'y hari magpagkalat paman. Ang lahat sa kanya ay papuri. Alleluia, Alleluia. Lahat ng mga nilikha sa langit sa banal na pangalan ni Jesu Kristo, ang lahat maniglon sa Kanya. Ipagbunyi natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, kasama natin ang buong mundo, ang buong Pilipinas sa ating pagdiriwang ng pambansang linggo
ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Para sa ating pagdiriwang ngayon, muli nating pagsisihan ang ating nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarag, sinasamba ka sa dakila mo kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Tagapin mo ang aming kahilingan, ikaw nalulugro sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Nalangin tayo. Ama naming pangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat na magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hindi kailanman itinatawil ng Diyos ang mga makasalanan. Nagbago ang kapalaran ng bayang Ninive sapagkat pinili ng taong bayan na magsisi at magbagong buhay sa tulong ng paghihimok ni Jonas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakarin pagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng hapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasin, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay ituro. Turuan mo poon ang katotohanan, pagligtas ko na inaasahan.
Poon ang iyong landasin, iyong ituro sa akin. Poon, gunatain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ang iyong landasin, iyong ituro sa akin. Buti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Pinapaalalahanan tayo ni San Pablo na huwag ituon ang ating mga puso sa makamundong bagay. Bagkos ay mamuhay ayon sa pagpapahalaga na uukol sa kaharian. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapapagpagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay magpapalala, talikdan ang tanala, manalig ang salita niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. puri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pag-isihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita ito. Samantalang nalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila nangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo'y gawin kong mamamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayaan ay nakita niya magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila sa kanilang bangka at naghahuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod sa Kanya. Iniwan niya sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat na tahanan at nasa ating loob ng simbahan.
Mga kapatid, nabanggit po natin sa umpisa ng ating pagdiriwang na kasama natin ang buong bansang Pilipinas sa ating pagdiriwang ng Linggo ng Biblia, Salita ng Diyos. At pag nilay-nilayan po natin ito sa konteksto ng kabuuhan ng ating buhay. Brothers and sisters, alam po natin na sa pangkalahatan, yung ating buhay may mga iilang bagay na naging dahilan bakit tayo naging sa ating buhay. Sa Ingles, we have certain things which are reasons of our joys in life. Masaya tayo sa buhay natin dahil sa mga bagay na ito. Unang-una po, the joy of having. Masaya tayo sa mga bagay na mayroon tayo. At sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mga bagay na iyan. Malamang kung anong meron ako, wala kayo. Kung anong meron kayo, wala din naman ako. Kanya-kanya po tayong biyaya. At masaya po tayo, pasalamat po tayo sa anumang bagay na meron tayo. The joy of having. At sana po itong mga bagay na ito ay hindi lamang yung sinasabi nating material. Dapat pahalagahan natin yung mga bagay na espiritual. At isa na dyan ang salita ng Diyos na nasa ating Biblia, ang banal na kasulatan. Kaya pinaalalahanan po tayo sa linggong ito na dapat malapit tayo sa salita ng Diyos. Dapat mahalaga para sa atin ang Biblia, ang banal na kasulatan. Sana po, panawagan lagi ng simbahan dapat sa ating bahay, wag naman yung puro material na bagay ang punong-puno yung ating bahay, kundi dapat mga bagay na spiritual. Nangyayari po yan baka sobrang gigil tayo sa mga material na bagay baka wala tayong imahen, baka wala tayong Biblia, wala tayong rosaryo, yung mga bagay na yan, na yun po yung ugnayan natin sa Panginoon. Ganun pa man, brothers and sisters, yun, isang dahilan yun. Bakit naging masaya tayo? The joy of having. Pangalawa, meron tayong tinatawag na the joy of receiving. Meron na tayo, pero pag nakakatanggap pa rin tayo, ay salamat. Masaya tayo dahil nakakatanggap tayo. Maraming beses nangyayari sa buhay natin yon. Pero merong pangatlong dahilan bakit tayo naging masaya. At ito yung nabanggit sa ating ebanghelyo ngayon. Ating narinig mula sa ebanghelyo ni San Marcos na ang ating Panginoon ay nag-aaral, umiikot, tumatawag, at sa kanyang pangangaral, tinawag niya ang mga magkakapatid, Simeon at Andres, si Juan at Santiago. Napakaswerte po nila. Sana tayo yun. Sana tayo yung tinawag at pinili ni Jesus. Pero bakit po sila tinawag at pinili? Malamang, tinawag sila at pinili sila upang baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. At yun po yung mensahe para sa ating lahat sa linggong ito. Sikapin natin na baguhin ang ating pananaw ayon sa kalooban ni Jesus ng ating Diyos. Hindi po sapat yung magkaroon tayo ng pananaw sa buhay. Sikapin natin ang ating pananaw ay nakaugnay sa kalooban ng Diyos. Itong si Simeon at Andres, may pananaw sila sa buhay. Si Santiago at Juan, may mga sariling pananaw sa buhay. Nagsikap sila. Pero ang kanilang pananaw, kumbaga, temporary lamang. Masyadong short-lived.
At dumating si Jesus para baguhin ang kanilang pananaw na hindi lamang panandalian, kundi para sa buhay na walang hanggan. Sana po ito yung ating matanggap na biyaya sa ating pagdiriwang ngayon, sa ating pagtitipon ngayon. Bakit? Si Jesus, tinawag niya sila para baguhin sila at sinabi na sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. So ito po yung sinasabi nating hindi sapat the joy of having, hindi sapat the joy of receiving, kundi ang importante pa, the joy of giving. Kaya po, nasa ating monitor, yung sinasabi nating, when you learn well to give, you will learn well to receive. Yan po yung pinaka-summary ng ating sinasabi ngayon. Kailangan matuto tayong maayos na magbigay. Kasi pag nangyari po yun, matututo din tayong maayos tumanggap. In other words, the better you give, the better you receive. Kadalasan ang sinasabi natin, the more you give, the more you receive. Pero kulang po yata ang Christian sense doon. Dapat ang Christian dimension the better you give, the better you receive. Kasi yung the more you give, yun yung sinasabi nating quantity. Dapat, wag lang quantity. Importante ay quality. Kaya, the better you give, the better you receive. Alam nyo, sa umpisa ng kanilang misyon, si Simeon, Andres, Juan, Santiago, kaagad-agad tinuruan ng ating Panginoong Hesus paano maging mapagbigay. Sa umpisa pa lang, tinuruan sila, ito yung ating daan. Bago ang lahat, matuto tayong magbigay. Kaya brothers and sisters, sikapin natin na ang kasiyahan sa ating buhay ay wag lang naman kung anong meron tayo. Wag lang naman kung ano yung natatanggap po natin. Sana sikapin pa natin ng sikapin araw-araw na matuto tayong magbigay ng maayos. Mahirap magbigay. Hindi po madali yung ikaw ay bigay ng bigay. Aayusin natin kasi baka sa bandang huli, pumibigay ka. Maayos ang magbigay. Pero alam nyo, huwag tayong matakot na mawalan. Tingnan nyo yung ating kandila. The candle is an example. The more light the candle gives, the size of the candle decreases. Kaya huwag kayong matakot mag-decrease. Huwag kayong matakot mawalan. Huwag kayong matakot masakripisyo. Ganun talaga ang totoong mapagbigay. Nagbigay ng liwanag ang kandila, pero unti-unti naman siyang nauubos. Nauubusan man siya, pero sa karyaan ng Diyos, ang kanyang biyaya, siksik, liklik, umaapaw. The better you give, the better you receive. When you learn well to give, you will learn well to receive. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoon ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parito at huhukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, relihiyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat sa kanilang misyon na nagsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga pinuno ng ating bayan, magkaroon nawa sila ng dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pare, madre o relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga may sakit, patuloy nawa nilang madama ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga yumao, makamtam nila ang kaharian ng Diyos sa langit upang mapabilang sila sa lahat ng mga tapat at banal na lingkod ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Patuloy nating ipagdasal ang mga nagsisilbi, nagmimisyon sa simbahan, ang mga nagmamahal sa salita ng Diyos, ang mga nagsis-celebrate ngayon, nagdiriwang ng kanilang birthday, lalong-lalo na si Ate Minyang, naway bigyan sila ng gatimpala, siksik, liglig, umaapaw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid ang iyong anak sa tanan sa pamagitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kay isa na mga anghel sa awit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal makaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din man nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal,
ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan na mabuting paglalakbay. Sa San Jose, mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal mo ay dito sa daigdig ng kalugod-lugod. May pagdiwang nawa namin ang pupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sabay-sabay natin dasalin at kantay ng panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sungin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po ngayon ng aming kakain sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Maranatha, papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa telo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinandikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus na sa Ebanghelyo ang siyang tumawag sa mga apostoles at tumatawag sa atin upang tayo ay baguhin. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manatili po munang nakaupo ang lahat. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. I be in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating pag-uwi, iuwi natin, baunin natin ang salita ng Diyos na ating pinagsaluhan at yung ating pagnilay-nilay. When you learn well to give, you will learn well to receive. The better you give, the better you receive. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklo
buklod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may pitag tayo lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya't di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may pitag tayo lahat. Sa puso ng Diyos may pitag tayong lahat.